Plus Panalo! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Kayo patuloy pa rin po nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Pangdawag pong sabihin radyo. Sabihin mo! Yan, dahil nga ngayon espesyal ang araw na ito Yes. at gawin din natin espesyal. Ang pamimigay natin ng papremyo, hatid yan sa atin ang Bingo Plus. Kaya nga naman, di ba, kung kayo nagtataka, bakit kayo? Dahil mamaya konti ay meron tayong special guest. Correct. Diba? Na makakapanayam natin ngayong araw na ito. Kaya sabi ko nga sa'yo, di ba, ituloy-tuloy na natin ang pamimigay ng maagang mga aginaldo para sa ating mga pangga na nakatutok sa atin. Kaya eto na, bubunot na tayo ng lucky card for the day para sa ating pangga Bingo Plus Panalo para sa programang Baklitas. O, di ba? Ihulog na natin ang bola sa ating Pinoy Drop Ball para makakuha tayo ng lucky card for the day. At habang tumatalbog-talbog ang mga hindi na nagpatumpik-tumpik, Mare. Hindi talaga. Inasunto ba? Ganon? Inasinta niya. Yun. Eto na ang lucky card para sa programang Baklitas, ang Ace of Spades. Ulitin lang din namin ang lucky card para sa programang Baklitas ay Ace of Spades. Wala kayong pwedeng gawin kundi tandaan lamang ito dahil mamayang gabi sa programa ni Kuya Chico, kailangan niyo lang pong antayin ang kanyang hudyat kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag para kayo ay makasali sa ating on-air and online promo hatid sa atin ng Bingo Plus. Diba? Yes. At kapag nataon at natapat Kanino? sa Baklitas ang roleta, kailangan nyo lang masambit ang lucky card na Ace of Spades. Dahil insan 500 pesos yan. At kung siswertein ka, additional 500 pesos ang premyo mo online. Oo. Diba? Mare, kunin na natin ang pagkakataon na ito dahil bukas ay available na. Correct. Ang ating episode 8, diba? Kung saan nga naman ating tatalakayin sa ating podcast episode 8 ang mga taong may pinagdaraanan tungkol sa kanilang mga mentalidad. Correct. O, diba? Kung paano ba natin sila dapat unawain? Naku, bukas yan. 5 p.m. on Spotify. Diba? Na nakakaloka. Muli paalala mong pangga na gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, sa Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Cheers, Miss Kabakalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. Ako ay Oo. tabi. At naguhubad. Nag-quick change tayo. Yes, quick outfit talaga. Outfit change. Correct. Uso naman yan ngayon sa entertainment. Yung ganon. Transitioning. Naman na nakakaloka. From human to dinosaur. Diba? Yung mga ganong aspeto. Oo. Kaya nga naman mga pangga, hindi ba? Metro and Mega Manila, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, at ang ating team replays sa mga nanonood on YouTube. Ayan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Hello Philippines and hello world. Bakit nga ba napaka-importante at espesyal ng araw na ito, Mare? Kasi matagal na natin itong hinihiling, di ba? Sa ting mapag-uusapan natin siya, lagi natin sinasabi na, sana makausap natin siya, no? Diba? Tsaka doon sa mga nagko-komento, kasi di ba may mga ibinabalita tayo dito sa taong ito. Well, eto na, malalaman natin lahat ng kasagutan na manggagaling mismo sa kanyang bibig. Ang mga kasagutan, mga katanungan, mga haka-haka ninyo, di ba? Huwag na natin patagalin pa. Maaaring pakilala mo na ang ating guest of honor for today. Hindi ko na Mare magpapatumpik-tumpik dahil ipapakilala natin ang Revival King, Mr. Jojo Mendres. Hi! Magandang morning, Sir Jojo. Ayan, yes. Hi, Sir Jojo. Good morning. Good morning. Diba? Parang Good morning. ang aura mo ngay fresh na fresh. Nakatulog ako ng medyo mahaba kagabi. Talaga? Wow, you deserve it. Yes. Diba? Ng bongga. Oo. Kasi diba, sleep is wealth. Correct. Diba? Yun naman ang pinaka-importante sa lahat eh. Alam ko sobrang busy mo ngayon kasi 2 current singles mo na ngayon ang ipinopromote. But right now, today, we are going to talk about Somewhere in My Past. Kung saan, Mare, ay nakaduet nyo po si Mr. Mark Heras. Na kung saan
ang daming katanungan ng buong sambayanan. Oo. 'Di ba? Bago tayo tumungo dun sa mga intriga. Oo. Eto na muna kasi 'di ba, para naman Sir Jojo, malaman din ng tao kung sino nga ba si Sir Jojo Mendres at kumbaga despite sa kumbaga parang kung naapektuhan na ba ang pamumuhay mo ngayon sa patuloy na pag-usbong ng iyong pangalan at pagsikat, 'di ba? Kamusta ka, Sir Jojo? Okay naman ako. Okay ako ngayon. Kagaya ng mga previous interviews ko, hindi ko kinakahiya kung saan ako nanggaling talaga. Nanggaling ako sa mahirap na buhay. At kaya ako sinasabi yon para nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga nakikinig, okay? Para hindi sila nawawalan ng pag-asa kasi ganun exactly yung nangyari sa buhay ko. Yun nga, dati nagbibilad ako ng tingting. Correct. Naglalala ako ng buli. So lahat, pinasok ko lahat yon para lang meron akong pandagdag na pambaon ko sa school. Kasi medyo mahirap yung buhay namin that time. Okay? So yun, nabago lahat yon through faith. Oo. At at the very young age, ako ay talaga nananalangin na sa Panginoon. At at the back of my mind, laging sinasabi sa akin ng Diyos na maging kang mabuting tao at mahalin mo ang magulang mo, mama mo, ay bibless kita. Correct. At lahat ng pangako niya yon binigay niya sa akin sa time na hindi ko ina-expect. Correct. Ganun naman talaga ang Panginoon, 'di ba? Sir Jojo, kasi napanood na namin sa sa show ni Miss Corina Sanchez, ang pinanggalingan ninyo. Sa mga nagdaan yung interview, especially dun sa Jimshi no nakaraan, kayo pa ay medyo naging emosyonal nung napag-uusapan ng inyong ina. Ngayon ba, kung sakasakaling magkaroon ka ng pagkakataong balikan yung nakaraan, alin dun yung gusto mong balikan? Kung ikaw ay nangangarap pa lamang. Gusto kong balikan doon sa buhay ko. Actually, yung time na yung time na dumating na ako sa point na bago na yung buhay, nag-start na. Yun ang gusto kong balikan. Kasi yung lahat ng mga sad experiences, alam mo, pag dumadating dati nun yung tag-ulan, kasi ang liit ng bahay namin na madilim. Saan po ang nyo, sir? Lucena. 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 Wow. So yung ganung pakiramdam na tuwing uulan tapos nasa maliit kang bahay na hindi ako makalabas ng bahay kasi wala nga akong pera. Ang lungkot-lungkot ng buhay. Sobrang lungkot. Mabuhay ka sa ganung klaseng sitwasyon. Tapos kasi syempre nakakatulong na maging kang masaya kung meron kang pangbili, panglabas-labas. Wala yung kaya ayokong balikan na sa buhay ko yon. Kasi doon ako nagkameron ng mga sad experiences, ayokong balikan. So yung gusto kong balikan yung nandun na yung nag-grow na yung buhay ko. Nung dumating ako sa point na napasok ako na sa real estate. Wow. Doon ako na. Which is, anong taon yun, sir? Siguro at the age of 23, 24. Wow. Ganun, Bata po pala kayo nung napasok kayo sa pag-negosyo. Hindi pagtatrabaho, pagbabanan talaga na ng buto, hindi ba? Kasi hindi biro ang magbenta ng properties, mare. Diba? Na parang yun ang pinakamahirap sa lahat. Pero pag nakabenta ka naman, paldo-paldo naman yun. At saka wala akong alam. Wala akong alam. Kumbaga, sinabihan lang ako ng mama ko na sumama ka doon sa group ng brokers, which is ayaw ko talaga. So she insisted na sumama ako. So the time na sumama ako, nakita ko yung how they plan yung pakikipag-usap sa bahay. At that time, napatsyempo ako sa closing ng deal nila. Kaya sila, malaki yung kinita nila, pero ako, dahil nakaangkas lang ako sa kanila, ang binigay nila sa akin yung 500 pesos na balato. Sir, tama ba yung nalaman namin? Balato? Ano yan? Balato. Pustahan? Ganon? Binalatuhan ka na lang? Binigyan lang siya ng pakimkim, ganon. Diba? Para hindi siya masyadong diba? magdamdam. Para wag ka na daw maingay. Ganon, 500. Pero sir, meron kaming kaming na research tungkol sa'yo. Totoo ba na yung mga binibenta mong properties dati, hindi ka sure kung binibenta pa ba or available pa ba? May nangyari yun. Kasi yung first major transaction ko, yung sabi ko nga, yung buyer na Chinese na mayaman sa Manila, hindi nila ma-close ang deal dun sa group of brokers for 2 years. So ngayon
in-approach nila ako that time na kung pwede ko silang tulungan Mhm. na maghanap ng property. So, nung dumating yung buyer na kasama nila, Oo. magkapatid na buyer sa Chinese na yun, naka-ordinaryong sasakyan. So, syempre ako, mapanghusga ako noon. Parang feeling ko, papagudin yata ako nito o parang walang pambili. Oo. Parang ganun. Kaya, hindi ako prepared. So, para lang hindi masira yung ano ko sa mga Sinamahan brokers. niyo pa rin. Sinamahan ko kung ano na pinagtuturo ko Oo. noon. Para lang Mm. walang masabi sa akin na Oo, gano'n. na. Ha? So, ibig sabihin, nagbebenta ka, nagtuturo-turo ka Oo. na. Ganun. Dahil nga sa... Advantage of ano, gano'n na. So, parang ginanong ko lang. Oo. So, hindi ko in-expect na lahat yung itinuro ko. Bibilin A niya. week after, binalikan yung mga brokers. Tinawagan ako ngayon that all those properties na tinuro ko, Oo. kukunin lahat yon. So, yun Oh yung... my God. yun yung- Paano yun? Di nahirapan ka, Sir Jojo? Dahil kakausapin mo lahat ng pinagtuturo mo ng Oo. property eh. Binalikan ko talaga siya. Binalikan ko siya. Oo. At talagang itinakda yun ng Panginoon na sa akin yung deal na yun. Kasi those owners na binalikan ko, lahat for sale ang property. Oo. Doon na pala magbabago ang buhay mo, sir. Ano? Doon. Diba? Kaya ina-snap, binago ng Panginoon yung ganong... Siguro nakikita niya yung luha ko sa gabi. Correct, di Yung ba? pinagdaanan kong buhay ng mama ko na may pangarap akong matupad para sa family ko. Mm-mm. Nakikita ng Panginoon yung bawat luha ng tao. Correct, di ba? So, ibig sabihin, Sir Jojo, dumaan sa pagkakataon na bago ka matulog, minsan naririnig mo yung nanay mo na problema sa mga gastusin ninyo, tapos napapaluha ka na lang. Oo, wala akong maitutulong. Kasi syempre, nakasandal lang ko sa magulang ko, Mhm. tumutulong-tulong lang ng ganyan. Kaya anong maitutulong ko sa kanya? Kaya kung lumuluha siya, luluha na rin lang ako. Naranasan nyo din ba, Mm. Sir Jojo, yung tipong during that time na yun, di ba? Yung napuputulan kayo ng kuryente kasi wala kayong pambayad. Meron din. Ah, talaga? Meron din noon na nagtatago. Oo. Yung mga maniningil, Oo. magtatago talaga So, ibig yun. sabihin, parang dumaan din kayo parang dun sa mga sa mga pautang, ganyan. Oo, dumaan din doon sa point na yun kasi merong natatandaan ko rin na merong parang 2 beses na nangyari na Oo. nung nagtatago si mama nung nangungutang, Oo. yun doon nagsasalita ng yung mga Masasama. maniningil. Oo. Oo, ganyan. Kaya lumaki ako sa ganung Environment. environment Oo. na kaya nga pag sa ganitong panahon ngayon na na-bless ako ng Panginoon, kapag meron nga mag-a-ask sa akin ng Oo. tulong o whatever na pwede kong ibigay, hindi magdadalawang salita ang tao sa akin. Ang ganun po ba? Yun ang ginawa ko sa sarili ko. Mindset ko na kasi Oo. galing ako dun sa buhay na yun. Ang hirap. Oo. Napakahirap ng ganung buhay. Sir, bala ko kasi magpagawa ng dibdib. Sir, Baka na... Sir Jojo, sa Hindi inyo mo na rin buburaot. po galing. Diba? Baka pwede nyo kaming tulungan. Hindi siya ano. O, diba? No, nakakalo. Hindi mo siya pipilahan na Oo. parang porpis, ha? Sir Jojo, diba? Mm. Magagalit ang Diyos. Walang Hindi. yaka. Pero eto na, Sir Jojo, kasi mapunta tayo sa kanta mong Somewhere in Oo, My Past. fast forward ngayon at Diba? nilabas na yung Somewhere in My Sa Past. Somewhere in My Past na title ng song, may regret ka ba sa past mo? Yung mga na-experience mo, Mm-mm. tapos hanggang, alam mo yun, naging, kung ano yung outcome mo today, may pinagsisisihan ka ba somewhere in your past na Mhm. isang experience na, 'di ba, na sana pala ginanito ko to Oo. noon. Kasi ang sinasabi ko lagi, kung hindi ako dadaan sa ganong Mm-mm. mga sitwasyon, Oo. wala ako, mababago ang kwento ng buhay ko. Okay. 'Di ba? Oo. So, iba ang kwento dapat ngayon kung Oo. nangyari lahat sa akin. Kaya it could be talagang bahagi talaga siya. Mm. Nakadesign lahat yung buhay niyo. Oo. yung minuto, Oo. araw na nangyayari. Mm-mm. Yun na yun. Kaya siguro andito ako sa point na may mga na-achieve ako na na mga hindi ko ine-expect. Talaga. Ako'y mag-a-agree dun, Mare. Ka, diba? Na kung ano ang meron ka ngayon at kung sino ka ngayon ay bunga ng iyong pagsisikap at paghubog sa iyo ng panahon. Correct, Ng diba? nakaraan. Hindi, totoo naman din yan eh. Kasi masyadong, alam mo yun, masyado kayong inapi. Yun eh. Pangit mang pakinggan, pero 'di ba, likas yan talaga na nangyayari sa buhay ng bawat Pilipino. Pero 'di ba, sabi rin sa Biblia, kung sino daw yung ibinababa, siyang iniaangat. Kaya etong aspeto ng buhay ni Sir Jojo, iniangat ka na. Mm-mm. 'Di ba? Paano naman po, how do you manage naman yung mga dating lang api sa inyo? Mm-mm. Yung mga ganun.
Laging iniisip ko yung sabi ng mama ko na kalimutan ko na lahat yun. Kalimutan mo na lahat yun kasi kung na-bless ka na ng Panginoon, huwag mo na yung babalikan. Oo. Huwag mo na yung babalikan o kailangan mo i-confront at Oo. pag malaki mo meron ka. Correct. Kasi alam na, nalalaman naman syempre nila yun kahit hindi mo sabihin. At the same time ay suklian mo na lang ng maganda sa paraan na kung hindi mo magawa sa kanya yon, sa ibang tao mo na lang ibuhos. Totoo naman. Kaya Correct. diba, totoo naman yung kasabihan na yan. The best revenge to your enemy is to show them how successful you are. Correct. Diba? Yun yung matinding sampal talaga na meron talaga. Mag-asawa yun, Mare. Yes, ah. diba? At may flying kick pa. Pero yung Flying kick. Oo. Syempre kung ako yun, na Sir Jojo, Oo. hindi pwede yung tipong, pabayaan na hindi. Oo. Kasi diba sabi nga sa kasabihan. Ikaw yun. Oo. Oo. Pag sinabi, diba sabi sa kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Oh, pero ikaw, Parang yun yung ginagawa nyo ngayon, di ba? Kasi, Oo. di ba, kahit pa inapi kayo, tapos, di ba, pag humingi ng tulong, hindi nyo naman din pagdadamutan. Oo. Pero correct. kung ako yun, hindi pwede sa akin yung Sir Jojo. Dahil kapag, di ba, binato ko ng bato, babatuhin ko din ng tinapay. Pero I'll make sure na sa garapon yung tinapay. Para talo-talo, di Oy, ba? Salome, Oh, maging malamlam ka, mabait yung bisita Oo, natin. Hindi pala, hindi. Hindi. Parang tinuturuan ko siya. Wag. Huwag mo siyang turuan. Hindi pala. Oo. Ayan, umiiral kasi pagiging kontrabida ko. Oo Diba? nga. Pero eto na may katanungan ako sa iyo, Mm. Sir Jojo. Kung hindi ka naging singer, Oo nga, diba yan. ngayon, sino o ano kaya ang pinagkakaabalahan ng isang Jojo Mil? Bukod sa pagiging broker, sir, ha? Oo. Ano kaya ang profesyon mo ngayon? Siguro ako meron siguro na ako ngayong mga chain of restaurant. Ay, wow. Kasi Mahilig din kayo magluto. Oo. Lahat ng event ng hotel ko sa Lucena, Oo. lahat ng event ng mga family namin, gatherings namin, ako ang nagpre-prepare lahat ng food. Ay, wow. Oo, kaya kong magluto ng mga 12 hanggang 5 putahe sa loob ng 2 oras. Talaga? Kaya ko yun. Kasi Paano mo nagluluto yung ka, ginagawa, hands-on ka. sir? May mga kasama May ka mga naman. assistant naman ako. Oo. Pero yung tamang pagluluto at proseso, ako lahat ang nagmamanage. So nun. possible na sa food Oo. business kayo. Oo. Kasi nung yung mga bumabalik na mga celebrities at saka mga known personalities dun sa hotel ko, Oo. ako yung nag-experiment ng food. Okay. Pag nakita ko na ubos ang plate, sa pagkain sa plate, gusto nila. Pag nakita kong medyo marami natitira, ibig sabihin hindi nila gusto yun. Kaya nakita ko na halos lahat, pati mga relatives ko, tuwan-tuwa sila pag ako nag-prepare ng baked salmon, mga lahat ng klase ng dishes kaya kong i-prepare. Oh, diba? Na Oo. nakakaloka. Alam mo, pwede rin siya maging food critic pala, Mare, Oo, diba? no? Sa mga pinupuntahan niyang restaurant, naku, huwag kayong ano-ano. Well, Marunong magluto ito. Correct, diba? Nalalaman yung lasa and Oo. everything. Pero bago tayo tumungo na sa mas exciting part, Oo. diba? Dahil alam naman natin, Sir Jojo, na ang dami naglabasan kung ano-anong, alam mo yun, pambabatikos, kung anong ganito. Dahil nga, uunahin na natin nang madikit ang pangalan nyo kay Mark Heras. Oo nga. Bago tayo tumungo isa-isa Oo. sa katanungan about Mark Heras, ano ang maling pagkakakilala o pagtingin sa inyo ng publiko? Diba? Yun nga, kasi nami-misinterpret ng publiko yung kilos ko. Oo, kasi nga, during my childhood days, masyado akong attached sa mama ko, sa sister ko, at sa lola ko. So, surrounded ako ng mga pagmamahal ng pamilya ko, mostly mga babae. Oo. So, masyado akong na-attach sa mama ko, wag lang mawawala sa paningin ko, nagwawala ako. So, siguro na-adapt ko yung kilos na malamya, Oo. which is na iisip nila na bading o whatever, ganyan, o wala, I have nothing against dun sa mga ating kapatid na LGBTQA. Yes po. Oo. Kasi ang importante lang naman nag-excel ka sa sarili mo, wala Correct. kang natapakan. Oo. At halos lahat nakikita ko na mga magaganda ang buhay ay mga nandyan sa LGBT. Yes po. Ang Tama daming naman. mayayaman na nandyan. Okay. So, yun, yung kay Mark na yan, kay Mark Heras na controversy. Oo. It all started nga dun sa
Sa video, sir. Sa video, when Oo. someone posted that video, kasi nga, naging maingat kami na mag-meet kami sa Starbucks sa Okada. Oo. Oo. Mm-mm. So, dun nga kami sa may gilid, dun sa medyo madilim. Oo. Kasi dun sa loob, masyadong maliwanag. Ang Correct. dami-daming tao. Oo. So, nung nagtitinginan sa kanya ang tao, siguro yung iba nakaka-recognize sa akin, pero hindi ganun sa akin kasi hindi naman ako visible sa TV eh. Oo. Siya, kilala siya. Sorry to cut you off, sir. Mm. Nung nagkita kayo ni Mark Hera sa Okada, Mm. ito ba ay intensyon yung itago sa publiko na nagkita kayo? Kasi nga, syempre alam mo, yung tao, malilikot ang isip, Oo. magkakameron ng isipan na bakit kami nandun sa lugar na yun. Or syempre, alam mo na, hindi mo mahuhold ang isip ng tao basta kung anong maisipan niya, i-post niya sa social media. Yun ang Oo. paniniwalaan. Okay, Oo. so sabi ko dun sa managers ko, kasi kasama naman sina David at Vince, Oo. doon na lang sa lugar na wala masyadong tao. Yes. Kaya nga lang hindi kami makapag video gawa doon ng madilim. Oo. At saka meron parang generator sa side na maingay. Kaya sabi ng managers ko, doon na lang tayo sa room. Oo. Kasi meron silang room doon eh. Oo. Sila ang naka-check-in, hindi ako. Oo. So, nung nagkayayaan, okay naman kay Mark na pumunta dun sa room. So, dapat ang kami ang pupunta muna. Oo. So, sabi ko, hindi, sabay-sabay na lang tayo. So, ang nangyari nung lumalakad na kami, merong call na-receive si David. So, tumigil siya. Oo. Kami ni Mark ang magkaunang... Ayun yung nakita sa video Yun. na Yes. sa lobby. Oo. Na parang magkasunuran. Pero ang totoo nun, may kasama kayo. Oo, may kasama kami. Talagang nun. nga naman ang social media, no? Oo. Pero eto na, susundutan ko na ng katanungan na, ano nga ba ang totoong namamagitan sa inyo ni Mark Heras? Wala namang namamagitan. Nothing Oo. special, sir. Wala. Oh. Mm. Kasi nga si Mark, hindi naman niya dinideny na ang nagpalaki sa kanya ay Mga gay parents. Gay parents Oo. niya. Oo. At siya malaki ang respeto niya sa gay. Oo. At in his mind, ayaw niyang makakasakit Oo. o ma-underestimate ang isang gay. Yun ang pananaw niya. Oo. At naniniwala si Mark na magmamahal ang isang lalaki sa isang gay. Oo. Yun ang thinking niya. Oo. Masyadong malawak ang pangunawa niya regarding Oo. that Yes, aspect. yes. At Oo. walang pakialam siya sa sinasabi ng tao or mali siya. Oo. Kahit ano pa, basta ang sa kanya is yun, magkakameron siya ng project para masustain niya ang buhay niya. Yes, Oo, yes. Yun. Yun, kaya nagtataka lang nga ako na ganyan nga yung Reaksyon ng tao. Reaksyon ng tao. Oo. Ganun ang pero walang Uno, ang pangit ang mindset ng mga Pilipino, no? Oo. Kapag ka, alam mo, ng isang artistang lalaki, kapag dumikit sa pinaghihinalaang Lalo na kung alam gay nilang, niya, may, or alam mo may pera. Oo, bakit ganun kagad yung mindset nila? Ay, mamimera lang yan. Ay, ganito lang yan. Pero ito yung tanong ng buong sambayanan. Ever since ang pumutok ang intriga, Sir Jojo, nagkita na po kayo ng asawa mismo ni Mark Hera? Ay, mamaya nyo po sasagutin yan, Sir Jojo. Bibitinin natin ng konti dahil tayo muna ay magko-commercial break. Yes. Bibitinin lang muna natin ang mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Ayan ang Correct. ano yung hanging question natin, Mare, kay Sir Jojo? O, diba? Kung kayo ba ay nagkita na at nagkausap ng asawa mismo ni Mark Heras nang pumutok ang issue na ito sa inyong dalawa? Oo. Bumaba, diba? Oo. Mamaya, Sir Jojo, sagutin natin yan, ha? Oo. Pero tayo ay magko-commercial break muna, Mare. Well, in the meantime, mga pangga, bibitinin muna namin kayo sa ating pagbabalik. Mas maiinit na mga katanungan ang sasagutin isa-isa na nag-iisang revival king at star music recording artist na si Mr. Jojo Mendres. Well, in the meantime, mga pangga, we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo!